So ayan mga pre, magandang araw po sa inyo 'no. Eto po may nakita po ako dito sa news sa News 5 'no. Ano po, ayan, Trillanes kasama pa rin sa mga testigo sa VP Sara impeachment. Ayan. Oh, maganda 'to mga pre 'no, kung si Trillanes po ay, kasama pa rin sa mga titistigo po diyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Maganda po 'yan kasi marami pong, simula't simula pa man, noon pa, kahit presidente pa 'yan si Digong, si Trillanes na po yung nagsimula nito, nag-imbestiga, kumbaga nagsampa ng kaso sa ICC. So, para sa akin maganda na rin po na si Trillanes po ay magiging testigo po 'no, diyan sa gaganapin yung ginaganap na impeachment trial, diyan sa Senado, 'di ba? Kung kayo po yung tatanungin mga pre, pabor po ba kayo? Kasi ako pabor na pabor po 'no. Oo, alam naman po natin na 'pag Trillanes yung gumalaw, sure ball po 'yan, 'di ba? Oo, siguro yun yung ano, yun yung, kinatatakutan po ngayon ni Sara Duterte, 'di ba? Si Trillanes. Oo, maliwanag po 'yan. Kung 'yan yung magiging testigo po, 'di ba? Maraming ano, mas marami pa po tayong malalaman, ang taong bayan. Mga DDS lang magrereklamo diyan, 'di ba? Oh, pero 'pag, taong bayan po, makita po yung mga sasabihin ng testigo, marinig po yung mga sasabihin ng testigo, baka mamaya mas meron pa tayong, karagdagang impormasyon na malaman po, 'di ba? Dahil po kay Trillanes. Yun po yung importante at, naniniwala po ako na itong Sintri mga pre, malaking tulong ito, 'no, sa, ah, imbestigasyon or diyaan sa impeachment trial ni Sara Duterte, 'no? So ayan, panoorin po natin ang video ito. Kasama ho siya doon sa mga inilista po ng mga testigo ng atin pong prosecution. I think siya din po ay ilistang testigo ng defense. I have to confirm it again. Pero syempre, katulad ng binabanggit ho natin for each and every article, nakabatay ho tayo on day-to-day, week-to-week, witness per witness ho, testimony, no? Bago ho magpasya doon sa mga susunod pong mga isasalang po ng mga testigo. No? So, syempre, I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit, we are operating under expedited time frames na hoping to finish before December. So ayan mga pre, no, sana po, matuloy po 'yan kasi ine-expect ko rin po 'no, na 'pag 'yan ay natuloy, malaki po yung magiging ambag ni Trillanes diyan, 'di ba? Oo. Marami po yung malaki po yung magiging ambag para alam mo 'yun, manaig po yung katotohanan, oo. Kasi ako'y naniniwala po na ang hawak-hawak po ni Trillanes ngayon, katotohanan, 'di ba? Pabor po ba kayo? Oo, so 'yun lang masasabi ko, abangan po natin sa mga susunod na araw. Sana nga 'no, matuloy na po 'yan. And, kayo ano po yung inyong mga opinyon, reaksyon about dito sa tinatalakay po natin, paki-comment po 'yan mga pre 'no, para naman po mabasa natin yung, inyong kanya-kanyang, reaksyon at, opinyon. At eto na nga mga pre 'no, masunod po natin ito, madugtong po natin ito. Kasi ito, puro palusot na lang 'to, eh. Basahin po natin ito mga pre, Eto, why is VP Sara Duterte skipping House impeachment hearings? Nagpaliwanag po yung defense team ni Sara Duterte. So basahin po natin. Ayon po dito mga pre, the legal team of Vice President Sara Duterte on Thursday, April 23, clarified why she has not been attending House hearings. Ayan House hearings. Related to her impeachment. Ayan case, sayings, proceedings lack constitutional jurisdictions are not the proper venue. Ito House hearings versus impeachment trial sa Senado. Nakakapagdahilan ka pa sa House hearings. Kasi sabi mo, lack of, kumbaga, lack, ito anong sabi mo dito?
House hearings related to her impeachment case, saying the proceedings lack constitutional jurisdictions uh, are not the proper venue. Okay? Lack constitutional, tapos not the proper venue. Tapos ngayon, sa impeachment trial, okay, ni Sara Duterte, mga pre, hindi pa rin po siya nag-attend dyan sa Senado. Proper venue na po yung Senado. Diba? In defense team ni Sara Duterte, wala talaga to, no? Malabnaw po yung yung pag-iisip. Dito sa House, yun yung dahilan nila. Pagdating sa po, diyan sa Senate po, hindi pa rin po nag-attend. Diba? So, to, yung palusot na to, gas-gas na eh. Diba? Maaari noon makalusot ito. Pero kasi nakakapagtaka, nasa Senado na po ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi pa rin po nag-attend. Isa lang po yung maliwanag sa atin dito. Si Sara Duterte ay takot, duwag, okay, at guilty. Kung hindi ka magpapakita, anong tawag sa'yo? Guilty ka. Diba? Kung hindi ka magpapakita, pwede ka naman pumunta dyan sa Senado para, syempre, malinis mo yung pangalan mo. Ano tawag sa'yo? Duwag ka. Diba? Puro ka lang bloodbath. Nanakaw ka pa ng coach. Di naman sa'yo yun, ginamit mo lang, bloodbath ka ng bloodbath. Hindi ka naman nagpapakita, hindi ka naman nag-attend ng impeachment trial. Puro lang kayabangan. Wala naman laman yung utak. Diyos niyo, Marimar. Ayan yung problema eh. Pag magnanakaw ka ng pera ng taong bayan, diba? Magnanakaw ka pa ng coach. Nakakahiya, diba? Bilang isang vice president, mangmang, walang alam. Diba? Ako po, bilang isang Pilipino, ikinakahiya kita, Sara Duterte. Hindi kita, alam mo, hindi kita kinikilalang vice president eh. Kasi mayabang ka, 'di ba? Wala kang respeto. Kita mo yung teacher dati na nagkamali, yung sinasabihan yung mga estudyante niya ng mga ugaling squatter. Pinagtanggol pa ni Sara Duterte, wag daw pong bigyan ng parusa. Naalala niyo yun, yung gumaganong-ganon yung mata? Parang mataray na teacher. Naka-live siya sa TikTok habang nagsisirmo ng putang inang teacher na yun. Diba? Anong sagot ni Sara Duterte? Nasa DepEd, secretary pa yata si Sara noon. Anong sagot ni Sara Duterte? Huwag daw parusahan ang teacher na yun. Konsentidor ang gaga. Diba? Konsentidor po si Sara. Yung nakakahiya ka. Ayan mga pre, no? Ay klaro po ito na isang to ni Sara Duterte, no? Strategy niya, ayun yung mag-attend diyan sa impeachment trial kasi mapapahiya siya doon. Matatalino tao doon. Yung defense team ni Sara doon, durog. Durog, bubo na nga si Sara. Tapos yung defense team niya hindi pa makaporma, wala na. Hindi na lang tala mag-attend, di ba? Mamaya mag-itok-itok pa yan doon, hindi marunong hindi makaintindi. Mahirap na. Ito pa po mga pre, no? Madugtong po natin ito at basahin po natin mga pre, no? Mga pahayag ni Sara Duterte sa Senate hearing binanatan. Ayan, basahin po natin mga pre. Binatikos ng ilang opisyal ang tinuran at mga naging sagot ni Sara Duterte noong Martes sa Senate Committee on Finance hearing hinggil sa 10 million pesos budget item sa nakasama sa pondo nito para sa susunod na taon. Kabilang sa nadismaya si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, nang wala na sa ayos umanong sagutin ng Vice Presidente ang ilang katanungan ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa budget item sa pondo ng Office of the Vice President. Dismayado ako sa mga kasagutan, komento ni Sara para sa akin ay incoherent at irrelevant ang mga ito. Pahayag ni Gadon.
Alam mo si Sara Duterte 'pag siya ay naco-corner kasi at, nasasapawan, siya ay ano, nagiging bastos na po at pabubo siya ng pabubo, 'di ba? Pabubo siya ng pabubo. 'Yun po yung nakikita ko kay Sara Duterte mga pre. Oo, nagiging bastos at pabubo ng pabubo. Habang nagiging bastos po 'yan, pabubo ng pabubo. Oo. Gusto niya kasi siya lang yung nandun sa tuktok. Bawal mo siyang kontrahin, bawal mo siyang sapawan. Eh, hindi puwede yun. Hindi ka naman prinsesa. Gaga ka, eh, pinapasahuran ka lang ng taong bayan. Oo, mahiya-hiya ka. Eh, walang walang hiya, eh, 'di ba? Oh, walang hiya. Oh, eto pa, nag-ugat ito nung ungkatin ng senadora kay VP Sara ang 10 milyong budget item para sa isang librong pambata na pinamagatang isang kaibigan. At sinulat pa umano ni Sara Duterte para may pamahagi ito sa publiko. Imbis na direkta umanong sagutin ng Vice si Ontiveros tungkol sa aklat, eh, inakusahan ni Duterte ang senador ng pamumulitika. 'Di ba ignorante tuloy. 'Di ba tatanga-tanga? Eto pa, basahin natin. Ang mga tanong niya ay nararapat at angkop sa budget hearing ayon kay Gadon at ginawa lamang aniya ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang trabaho at nararapat lamang na himayin nito ang budget ng opisina ni Duterte. Tama naman. Kailangan talagang himayin para maklaro kung teka lang, yung pera ba na yan, eh, nandyan ba talaga na-apply? Oh. Eh, alam naman natin na si Sara magnanakaw. Eh, ako hindi naniniwala na yung 10 milyon na yun na-apply lahat sa libro. Di ba? Pag nabubuking mo yung pagnanakaw ng isang tao, no, lalo na si Sara, eh, magre-react agad. Sasabihin, pamumuliti kayong ginagawa mo. Di ba tanga? Oh? Wala pong silbi talaga ang ating Vice President, mga pre. Isang basahan. Oh. Ha? Oh, isa pong basahan ang ating Vice President. Walang kwenta, walang bilang, bobo, tanga. Diba? Lahat po, bangag. Oh. Na kay Sara na po lahat. Hinigo po ni Sara lahat yung virus. Kaya, sa mga naniniwala pa dyan, sa gagang babaeng yan, ay pare-pareho kayong bobo. Pare-pareho kayong bangag. Magsama-sama kayo. Magsama-sama kayo sa impyerno kasi yun yung sabi ni Sara eh. May statement siyang gano'n, no, about impyerno. So, yun lang. Masasabi ko dito, hindi ko napababain, umiinit ng ulo ko. Basta si Sara yung topic ko, nakakainit ng ulo eh. So, yun lang mga pre, no? Ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Kung may bell button tayo dyan, kalembangin nyo na lang. Like, share, subscribe. Pakishare nyo sa iyong mga GC, sa iyong Facebook. So, ay magpapaalam muna. Ingat po. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Magandang araw po.